Kunin natin ang inverse Laplace transform ng function na to. This time, yung given ay some function of s. And yung mga choices ay functions of t. So, ang gagawin ngayon, ito naman yung kukunin yung integral. Yung i-apply yung definition ng Laplace transform. So, yeah, ganun pa rin. Kunin yung mga Laplace transform nila at a specific value of s. Let's say, 1. And then, kunin din yung f of 1 ng given na function. And kung ano yung mag-match, yun yung tamang sagot. So, ganito yung details. Dito, ang pinili natin na value for s ay 1. And then, gagawin natin 100 si n. So, ganito yung makukompute na values ng mga choices. Pag ginawa yun sa given na function, sinubstitute yung 1, yung sagot is this. And you can see na yung nag-match ay ito. Yung dalawang to, yung sagot therefore ay letter A. All we have to do now is ipakita kung paano to kunin using a calculator. So gagamit lang ng numerical integration function na to ng calculator. I-input yung function and then i-multiply ng e to the negative t. Meron ding e dito sa function na to. So pag minultiply siya ng e to the negative t, negative 1t kasi yung s natin ay 1, magiging negative 26 na yung exponent na yan. So input natin yon negative 26. T ang variable dyan, pero dito sa calculator ay x. Okay lang kasi dami variable lang naman yan. Since may sign dito, make sure na nakaset to radians yung calculator. So from 0 to, ang pinili nating n, yung upper limit ay 100. So press equal sign, it will take a few seconds. Yung sagot should be what's written here. And it is. So yan si letter A, yan yung sagot. Pag si letter B, ano yung pinagkaiba? May extra x. Magdadagdag lang tayo ng x dito. Press equal sign, kasi may t, si letter B may nadagdag na t. Yung sagot should be yung nakasulat. And it is. Pag si C naman, cosine na, and nawala na yung t. So, i-edit ko lang yung meron na dito sa calculator. Yung sign, papalitan ng cosine. So, delete lang, palitan ng cosine. And then, yung x na yan, wala na rin, delete. Press equal sign. Yung sagot should be, yeah, what's written here, yung 4.87, blah, blah, blah. Finally, letter D, cosine ulit and may extra ulit na t. So, magdadagdag lang ako dito ng x. Press equal sign. And yung sagot should be yung negative na value niyan na nakasulat. And it is. So again, yung nag-work dito or yung nag-match dito sa f of 1 ng given na function is yung letter A. Pareha sila ng f of 1. What if ginawa nating, evaluate ulit natin yan yung letter A. But this time, instead of 100, gawin nating 10 lang. Sabi natin before na pag yung S ay 1, yung N can be as small as 10. So, yeah, palitan natin yan ng 10 lang. Press equal sign. And yung sagot should be close dito. Sige, 50 over 2669. In fraction form, it's 0.0187, which is malapit dito sa value na 0.0189. So, yun yung pinakamalapit sa mga choices. So kahit na 10 lang mag-work pa rin. So, yeah, letter A talaga yung sagot dito.